Hi guys! Welcome back sa channel. So, gusto ko lang I'm a little bit sad. Sad ako ngayon, mga mamshi. Alam niyo yung parang nalulungkot ako na nanghihinayang ako. Mga mamshi kasi, wait lang. Ay, saan ba kayo? Wait lang na. Ito. Ayan. Kasi, mga mamshi, dumating na yung result ng aming application about sa PAYAC. Yung PAYAC, mga mamshi, is yung private, parang financial assistance sa school na pang-private. Teka lang, para sure tayo ha, yung PAYAC. Naalala nyo dati na si Kuya Lay is yung Private Education Assistance Committee. Yun yung PAYAC. Naalala nyo dati si Kuya Lay na kasama siya sa mga in-interview. Pinili siya ng school para kasama sa mga participants yung i-interviewin yung school. Tapos para makakuha sila or maging qualified sila sa PAYAC. So isa siya doon. Ngayon, mga mamshi, is lumabas na yung result. Ina-apply kasi yan, mga mamshi. Dati kasi, walang nare-reject dyan or walang nadi-disapprove dyan sa PAYAC. Katulad ni Prince. Si Prince ay PAYAC. Magmula nung, di ba, okay na, makakakuha na. Pag grade 7 nun si Prince. Tapos si Kuya Lay naman pag grade 10. So, parang ang nauna lang, ang inuna muna is lahat ng grade 7 na mag-i-enroll kasama yan sa PAYAC. So, parang mula grade 7 sila hanggang grade 12, kasama na sila, automatic na yun. Kaya sobrang swerte ni Prince na mapapakinabangan niya yung PAYAC mula nung nag-grade 7 siya, tuloy-tuloy hanggang mag-grade 12 siya. So, PAYAC voucher grantee siya. Ngayon si Kuya Lay, kasama siya dun sa mga in-interview, ilan silang mga student noon, in-interview sila ng DepEd, nakapasa yung school nila na makakuha ng voucher sa PAYAC. Tapos, ngayon, grade 11, senior high na si Kuya Lay. Eto na, ina-apply kasi yan. So, in-apply na namin siya online, ganyan, kompleto naman requirements, lahat-lahat, mga moms. Tapos, nung nag-start na ng klase, yan, naka 1 month na sila, nung nakaraang linggo, ayan, lumabas na yung result. Ngayon lang na disapprove nga si Kuya Lay. Alam niyo yun, parang nakakapanghinayang. Tapos nakakalungkot na isa yung anak mo sa participants ng in-interview para pumasa yung school na magkaroon ng voucher dyan sa PAYAC. Pero isa siya sa hindi mabibigyan or isa siya sa hindi na-approve. Tapos, alam niyo yun, nanghihinayang ako, mga mamshi, na nalulungkot ako para sa anak ko kasi, syempre, diba, active siya sa school, katulad kanina, diba, ito, insert ko na lang yung eksena kanina. Mga mamshi, meron pasalubong sa akin si Kuya Lay. Charon! First place daw siya saan yun, nak? Science Quiz Bee! Iba din! Ang galing ng baby ko. Ito yung kanyang medal. Ang galing ni Kuya Leo. Nice. Ayan, diba? So, siya ay first place sa Quiz B, Science Quiz B. Napaka-active niya. Napaka-ano niya sa school. Tapos, parang nakapanghinay na hindi naman niya deserve. Yung PAYAC kasi, mga mamshi, malaki rin yung mababawas sa tuition fee ni Christian Lay. Nasa 18,000 pesos din yung mababawas. Kaya sobrang laking panghihinayang, naiyak tuloy ako. Parang sobrang laking panghihinayang namin na, alam nyo yun, syempre sa hirap ng buhay ngayon, kailangan talaga ng assistance para sa school. Ngayon, nagkaroon ng pagkakataon. Ayun, hindi naman siya na approve. Pero kung sasabihin mo kung grades lang yung labanan, mga mamshi, kung exam lang, talagang papasa yung anak ko kasi sobrang masipag siya sa pag-aaral niya, active siya sa pag-aaral niya, hindi naman sa pag-aano, pero lagi siyang honor student. Ganon. Wala rin namang reason na kung bakit na-disapprove. Ang dami, nung pumunta ako ng page ng PAYAC, sobrang daming mga parents na nagrereklamo, nagtatanong kung bakit na disapprove, ano bang kailangan gawin para baka meron pang second chance, baka pwede pa, 'di ba?
Tapos kung ano yung nagkaroon ba ng ano, meron bang hindi na submit, kompleto naman. Ano ba, sa sahod ba? Yung mga ganun-ganun. Sabi kasi nila, mas, Day, yung, hindi ko nasasabihin, Diyos ko po, mas malaki pa yung income sa amin, di abroad pa. Bakit na pumasa? Bakit na approve? Bakit naman, hinulaan ba to? Ano ba to, raffle ba to? Ano yung dahilan? Ano yung qualification? Para malaman din namin kung ano yung naging mali namin, kung bakit hindi pumasa, at saka ano yung qualification para pumasa. 'Di ba? Kasi marami akong kakilala na higit pa may mga trabaho, both parents. Ako lang naman akong trabaho, nagtatrabaho ako sa bahay. Sideline lang ng sideline, yung husband ko lang yung nagtatrabaho sa amin. Bakit 'di ba? Hindi masama yung loob ko sa PAYAC. Talagang sobrang naghihinayang lang talaga ako doon sa naging result. Kasi kung alam ko lang, baka hindi ko na pinayagan yung anak ko para makipag-participate doon, 'di ba? Kasi kinuha yung anak ko doon kasi qualified yung anak ko na makakuha ng voucher dahil siya ay masipag sa pag-aaral. At hindi niya sasayangin yung voucher na matatanggap niya sa PAYAC, pero isa siya sa hindi nakatanggap ng voucher ng PAYAC. Marami ako nababasa sa comment section doon na yung mga nakatanggap ng PAYAC na voucher, yung kapatid niya tamad-tamad mag-aral pero nakatanggap, sana sa na lang daw, sana sa ibang student na lang napunta kasi hindi naman pinapangalagaan yung voucher na tanggap. Alam niyo, dapat sa mas deserving na lang sana, parang ganun. Pero iniisip namin ni Christian, baka hindi will, baka parang hindi talaga blessing, hindi yun yung blessing namin, or hindi yun yung blessing ng anak ko. Ang blessing naman kasi, diba, kanya-kanya tayo ng blessing. Baka kaya, pero gusto ko lang talagang maglabas ng panghihinayang at nagsusumamo siya. Parang basta gano'n, pero tignan nyo naman, first place yung anak ko, first place si Christian Lay sa Science Quiz B ngayong araw. Green team, o diba? PAYAC, yan yung dinis-approve mo, masipag sa pag-aaral. Diba? So, ayun lang mga mamshi, ang aking saloobin. Basta marami rin naman, hindi lang naman si Christian Lay, marami din naman sila. Pero sa kanya talaga ako mas nanghihinayang. Diba? Parang, ikaw yung nando doon, tapos ikaw yung hindi makakatanggap. Hindi ko alam kung may magagawa ba yung school. Dapat gano'n na lang, no? Kung sino yung mga participant, dapat automatic kasama na sila. Kasi total, sila naman yung pinangsangkalan ng school doon eh. Sila yung pinangrampa ng school doon para makapasa, 'di ba? Tapos 'di ba, sila pa yung hindi makakatanggap doon sa pinaghirapan nila. Ano 'yun? Parang 'di ba, kumbaga sa part ko na as parents, 'di ba? Chin-cheer ko pa yung anak ko. Kaya mo 'yan, anak. Kaya mo 'yan para magkaroon ng voucher yung school nyo kasi para rin yan sa ganun-ganun. Tapos biglang siya pala tong hindi makakatanggap. Ay nako, ang kapalaran nga naman, ewan ko ba. So ayun, lang ako mga mamshi, medyo malungkot lang ang lola nyo. Pero minomotivate ko pa rin talaga yung anak ko. Hindi namin pinapakita na malungkot kami. Hindi namin pinapakita sa kanya na nanghihinayang kami. Dapat ang pinapakita namin si PAYAC ang manghihinayang sa charot. So ayun lang mga mamshi, ang aking dama for today's video. Wala, masyado lang akong naging emotional doon sa result. Parang kasi nakita ko rin sa anak ko na parang bungkod ko yun. Parang ganun yung reaction niya. Well, sabi ko na lang sa anak ko na ganun talaga na, kayaan na natin. Sabi ko nga sa kanya nung mula kinder ka hanggang nag-moving up ka ng high school, hindi naman tayo nag-PAYAC. Ito pa ba na 2 taon na lang na senior high is parang wala rang naman pinagbago eh. Sabi kong ganun, full payment na lang tayo. Wala tayong magagawa. Maganda rin sa school kasi
is pwede siyang monthly, pwede siyang hulugan. Although, alam nyo, sa totoo lang, nade-delay ako dyan sa school. Tapos, buti nga ngayon, nabayaran ko lahat ng tuition, nabayaran ko lahat yung pinakaano, bago siya mag-moving up, yung balance. Tapos, nakapag-advance ako ng 4,000 pesos. Medyo malaki din kasi talaga yung tuition fee nila, mga mamshi, senior high. Ang kinukuha pala ni Kuya Lay is, gas. Kasi ang gusto talaga niya is STEM. Kaya lang wala namang STEM sa school. Kaya nga, no? So, kasi dapat payak, dapat pala dyan, bago mag-school year, bago magtapos ng, halimbawa, moving up, nagpapa-apply na sila. Para, tapos, bago magpasukan, lumalabas na yung result. Kasi, meron akong nabasa sa page ng PAYAC na teacher siya, na yung 4 daw na estudyante niya is magta-transfer sa public kasi gusto sanang mag-private. Kaya lang, since na wala namang PAYAC, walang kakayahan, parang ganun. Tawag dun, magta-transfer na lang sa public. Kaya nga, kung alam ko lang, doon na kami sa public na lang kami senior high. Kasi yun talaga yung hinahabol namin kasi sinabi naman nila walang sa PAYAC. Pero ngayon kasi may nadi-disapprove na pala. Dati kasi talagang lahat kasama sa PAYAC. As in lahat ng estudyante na ngayon may nadi-disapprove na pala. So yun. Anyway, mga mamshi, nagluluto na ako ng ulam namin. Naglabas lang talaga ako ng aking kalungkutan. At day pa naman si Kuya Lay, mamshi, sa October 23. Sabi namin sa kanya na, alam niyo yun, na yun nga, yung mababawas sa PAYAC niya, yung iba doon, is ibibigay namin sa kanya. Pang blowout niya na lang sa mga classmates niya. Hindi na kami maghahanda dito sa bahay. Bibigyan ko na lang siya ng pera para mag-treat na lang siya kasi syempre senior high na, kumbaga binata na, mga mamshi. May mga kaibigan na talaga na, as in, alam niyo yun, yung talagang teenager na mga mamshi. Kwento ko yan sa inyo sa ibang vlogs. So ayun, sabi ko sa kanya, total kapag sa PAYAC kasi mababawasan naman, sabi ko pang ganun, yabang, di ba? Sabi ko pang ganun, sabi ko yung iba doon ko na lang, sabi bibigay ko sa'yo para ikaw na bahala mag-treat sa mga kaibigan mo. Since na-disapprove nga siya, mga mamshi, ayun, doble kahit na lang ang Mamshi Bells at Daddy Christian para mabigyan ko naman ng pera si Kuya. Tuloy pa rin na kahit papaano is mabigyan ko siya ng pang libre niya na lang sa mga classmates niya. Hindi naman kalakihan, mga mamshi. Talaga sabi ko nga dyan na lang sila sa mag-milk tea na lang kasi di ba may milk tea naman dito na 29 pesos lang. Tapos sabi ko na lang sila, mag-get burger, ganyan. Yun na lang yung niya. Nahihiya nga siya sa akin kasi nga na siya. Pero okay lang yun, mga mamshi. Pagkadismaya at panghihinayang. Pero wala naman akong sama ng loob. So, ayun lang, mga mamshi. Thank you so much sa pakikinig sa akin. See you sa next video.